So 13 years old, calisthenics athletes with a bit of gym. So 13 years old, grabe, ang matured ng katawan, which is good, no? Music check natin to si Julian Phoenix. Okay? So, sige. Atras ka ng konti, brother. Atras ka muna ng konti. Yan. So, relax lang. Side ka nga, brother. Pika mo nga yung triceps mo. Sa likod. Haba nga ng kamay niya. Ang haba ng kamay niya, no? Pika mo nga yung likod mo. Nice. Given. Kasi most likely yung calisthenics, so maganda talaga yung wideness ng likod mo. Talikod ka ulit. Talikod ka ulit. Double bicep nga, double bicep. Konting kapal. Pero yung wide, no question. Harap ka pa. Patingin ang traps mo, bro. Traps. Okay, yan yung medyo talagang naiiwan, ha? Kailangan mong i-workout yan. Para balance. Okay, yung composition ng katawan. Okay, so ilang months ka ng, nagka-calisthenics ba to or gym? Calisthenics po yung coach, tsaka gym. Dalawa po. Hybrid. Opo. Sa isang linggo, ilang beses ka mag-calisthenics? 5 po. Sa isang linggo, ilang beses ka mag-gym? Mga isa lang po, kaya 2. Isa or dalawa. So, nakafocus ka pa rin sa calisthenics. So, currently, kamusta naman? Ilang months ka na nagka-calisthenics? Mga 5 months na po, coach, ako 6 months. Okay, and then sa gym? Sa gym, lang po, minsan lang po ako dun eh. Minsan lang pag may pera. Okay. So, talagang focus ka sa calisthenics. Opo. So, hybrid. Okay, sige. So, kamusta naman, brother? Kamusta naman yung naging progreso mo in 5 months na pagka-calisthenics and with a mix of a bit of gym? Ayos naman po, coach. Malaki naman po yung improvement. Malaking improvement. How about sa weight? Kamusta yung timbang mo? Nagkaroon ba ng improvement sa timbang? Yung dati po, 52 po ako, pero ngayon po, 57. Okay, so from 52 to 57, in how many months yun? Hindi ko na po alam, coach eh. Hindi mo na alam. Okay, at least kahit pa paano nagkaroon ng improvement. Yung mga weight, yung pag-a-add ng weight na yun, brother, napakalaking, napakasolid na transformation na yun or development na katawan. Kasi based sa nakikita ko sa katawan mo, you're an ectomorph eh. So, alam mo naman ang ectomorph. Mahirap mag-add ng weight, mahirap mag-add ng muscle mass, skinny talaga yung the time na nag-start ka. But with that specific weight na na-add mo sa katawan mo, solid na ako na yun. So, solid na progress na. Okay. So, anong goal mo ngayon sa katawan mo, bro? Ano ko po, coach, maging 60 kilogram po. Nag-bulking po ako ngayon. 57 po ngayon. 57, so 3 kilograms yung i-add mo. So, kamusta ang kain? Ilang beses kumain sa maghapon? 3 po. 3. Yung 3 beses na kain mo sa maghapon, nakatrack ba yung macros or hindi? Hindi po. Okay. So, kung hindi nakatrack yung macros, nakikita mo ba na nag-i-improve pa rin yung physique mo? Lumalaki ka ba? Tumataas ba yung weight mo? Kamusta? Nag-i-improve naman po, coach, pero kaunti lang po. Kaunti. Okay lang yan. Gaya nga ng sabi ko, hindi mo naman kailangan mag-add agad ng sobrang taas na weight, no? So, ang importante dyan, kahit sabihin natin konti, that's still a progress. Kasi pag yan naipon, bro, malaking progress din yan. Lalo sa body type mo na yun, ectomorph. Okay. So, sige. So, kung 3 beses kang kumakain sa isang araw at sa tingin mo, nagkakaroon na naman ng maliit na improvement, keep going lang. Idire-diretso mo lang. But, if there's a chance na madagdagan natin yung pagkain natin, kunyari, ganito yung kain mo, gagawin mo ganito. Dagdagan mo yung portion ng kain. Or, if there's a chance na madagdagan mo ng additional meal, gawin mong 4 na beses sa isang araw. Kung may chance lang ha, much better. Para mas mabilis nating matarget yung goal natin. Pero make sure na pag hindi nagtatrack ng macros, alam niyo naman kung ano yung mostly na recommendation ko or na nire-recommend ko sa inyo. Make sure na focus talaga tayo sa mga whole foods, na quality na food, sa mga healthy food. Para mas maging quality rin yung gains natin. Okay? Aba. Okay, check natin yung physique mo. Atras ka.
with your physique given, no, nagka-calisthenics tong batang to. Ilan taong ka na pala? 13 po. 13, okay, sige, atras ka. So, 13 years old, calisthenics athletes with a bit of gym. So, well-developed yung chest niya. Well-developed yung chest niya, maganda yung hubog ng chest, pero mas magiging maganda yan kung makakapag-add ka ng extra effort sa upper chest para maging full yung likod niya. Ay, yung upper chest. Yung dibdib. Sige po, coach. Tapos, add ka rin ng konti sa traps, brother, para yung symmetry ng katawan, para pantay. Okay? Grabe. Oh, grabe yung 13 years old niya. Talikod ka nga, brother. Check nyo yung likod niya, mga idol. Sa 13 years old. Sige, piga. Tignan nyo, basag yung likod, oh. So, sa 13 years old, grabe, ang matured ng katawan, which is good, no? Goods na goods. Sa likod mo, bro, I don't have any questions, eh. Konting kapal lang. Konting dagdag ng kapal sa likod, sa harap, konting upper chest, and konting traps. Goods na ako doon. At 13 Sige, bro. years old, sobra, saludong-saludo ako sa naging gains mo, bro. Apo, Good coach. job. So, may question ka pa? Yung question ko lang po, coach, ano, paano po mapabilis po yung, ay ano po, any tips po sa mga pagkain? Any tips Sa sa mga pang-bulking. pagkain? Ano na? Sa pang-bulking po, coach. Sa pang-bulking. Kasi ganito talaga yung proseso. We have the maintenance calories. Paliwanag ko lang, just to be clear. We have the maintenance calories. Ano ba ibig sabihin ng maintenance calories? Pag sinabing maintenance calories, yan yung calories na kailangan ng katawan mo para ma-maintain niya yung lakas mo, yung weight mo, yung current physique mo. Kung gusto mo mag-add ng exercise, kung gusto mo mag-add ng weight, kailangan mag-surplus ka. Pag sinabing surplus naman, kumakain ka ng mas marami. Kunyari, ito yung pangangailangan ng katawan mo. Kakain ka ng mas marami para tumaas yung timbang mo, para mag-add ka ng weight, mag-add ka ng size. Kabaliktaran ng deficit. Kakain ka naman ng mas kakaunti kaysa sa pangangailangan ng katawan kung gusto mong mag-lose ng weight. So yun yung sinasabi ko sa iyo, kung gusto mo talagang mag-add ng size, unang option, dagdagan mo yung portion ng pagkain. Pangalawa, kung kaya mong gawin 4 na beses sa isang araw, much better. Apo, coach. Pero syempre, wag lang puro kain ha, dapat proper din yung recovery ng katawan, yung tulog natin. Okay? And then dapat consistent lang din sa pag-training natin. Okay? Apo, coach. Do you have any more questions, brother? Wala na po, coach. Salamat po. No problem, dire-diretso lang ha. Even na papasok natin ng calisthenics at gym, huwag pababayaan yung pag-aaral, brother. Apo, coach. Salamat po. Maraming salamat. Good evening.